Ngayong araw, ipapaliwanag ko ang isang thriller na pelikula na pinamagatang Bad Sister kung saan ang isang madre ay nahulog sa pag-ibig sa isa sa kanyang mga estudyante, at handa siyang gawin ang lahat upang makuha siya. Kaya, simulan na natin ang pagpapaliwanag. Sa simula ng pelikula, makikita natin ang isang batang lalaki na ang pangalan ay Jason. Mahilig siya sa musika, at gumagawa siya ng mga video ng kanyang musika at ipinapaskil ang mga ito sa social media. Tapos na ang mga bakasyon ni Jason sa paaralan. Kaya dumating ang mga magulang niya upang ihatid siya at ang kanyang kapatid na si Zoe sa paaralan. Isang bagong guro, si Sophie, ang pumasok sa kanilang paaralan. Dati siyang guro sa ibang paaralan, ngunit ngayon ay inilipat siya sa paaralang iyon. Si Sister Rebecca, na siyang punong guro ng paaralang iyon, ay dinala si Sophie upang ipakita ang paaralan. Nang makita ni Sophie si Jason, agad siyang naakit sa kanya. Pagkatapos nito, pumunta si Sophie sa kanyang kwarto at nagsimulang manood ng mga video ni Jason at hinalikan si Jason sa laptop mismo. Dito natin nalaman na kilala na ni Sophie si Jason. Kinabukasan sa klase, nakita ni Sophie na may kausap si Jason na isang babae na ang pangalan ay Sarah, kaya't naging selosa siya. Inilipat niya ang pwesto ni Sarah upang hindi siya magkatabi ni Jason. Sa kabilang banda, sinabi niya kay Zoe na magdasal. Ang mga panalangin umaga ay ginagawa lamang ng mga madre, ngunit hindi alam ni Sophie ang dasal, kaya nanatili siyang tahimik habang nagdadasal ang iba. Pagkatapos ng klase, nilapitan ni Sophie si Jason at tinanong siya kung si Sarah ba ang kanyang kasintahan. Sumagot si Jason ng hindi, kaibigan lang daw niya si Sarah. Natuwa si Sophie nang marinig ito. Ngunit kinabukasan nang makita niyang naghahalikan sina Jason at Sarah, piniga niya ng sobrang higpit ang kanyang krus na nagdulot ng pagdurugo sa kanyang kamay. Si Sophie ay isang psycho, at gagawin niya ang lahat para makuha si Jason. Matapos ang klase, tinanong ni Sophie si Jason kung bakit siya nagsinungaling na kaibigan lang daw si Sarah. Walang masabi si Jason. Inanyayahan ni Sophie si Jason na pumunta sa kanyang kwarto pagkatapos ng klase at sinabi niyang may mahalaga siyang gagawin kasama siya. Nang pumunta si Jason upang makipagkita kay Sophie sa kanyang kwarto, nakabukas ang pintuan. Nasa loob si Sophie at nagbibihis. Ginawa ito ni Sophie nang sinadya upang magustuhan siya ni Jason. Tinitigan ni Jason si Sophie ngunit umalis din siya nang hindi siya nakausap. Pagbalik ni Jason sa kanyang kwarto, iniisip niya si Sophie buong magdamag. Matagumpay ang plano ni Sophie upang maakit si Jason. Kinabukasan, habang pauwi si Jason para sa weekend, nakita ni Sophie na nag-uusap sina Jason at Sarah at naging sobrang selosa. Kaya humingi siya ng leave kay Sister Rebecca, sinabing may sakit ang kanyang tiyahin at kailangang magtungo sa kanya. Dumating si Sophie sa bahay ni Jason ng gabi. Nagkubli siya at pinanood si Jason. Bigla na lang tumawag si Sarah kay Jason. Nalungkot si Sophie nang makita ito, at napagtanto niyang upang makuha si Jason ay kailangan niyang paghiwalayin si Sarah sa kanya. Nagsimula siyang maglagay ng marijuana sa libro ni Sarah nang hindi ito namamalayan, at kinabukasan sa klase. Nang buksan ni Sarah ang libro, nahuli siya ni Sophie na may dalang marijuana at sinumbong ito kay Sister Rebecca. Insuspend ni Sister Rebecca si Sarah. Naglagay din si Sophie ng botelya ng alak sa kwarto ni Jason, at nang inspeksyonin ang mga kwarto, nakuha ang botelya ng alak mula sa kwarto ni Jason. Papunta na sanang i-suspend si Jason, ngunit sinabi ni Sophie na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Hindi pinasuspend ni Sister Rebecca si Jason matapos marinig ang sinabi ni Sophie, ngunit bilang parusa, pinagawa siya ng mga gawain sa mga guro. Matagumpay si Sophie sa lahat ng kanyang plano upang makuha si Jason, at palapit siya ng palapit kay Jason. Samantalang natutunan natin na ang tunay na pangalan ni Sophie ay Lara, at siya ay mayaman. Nang makita niya ang mga video ni Jason, nahulog siya sa tindi ng pag-ibig dito at gustong makuha si Jason kahit anong mangyari. Kaya't pinatay niya ang tunay na guro ni Jason na si Sophie, at siya na mismo ang pumasok sa paaralan bilang isang madre. Pagkatapos, nang ang lahat ng estudyante ay pauwi para sa weekend, sinabi ni Sophie kay Jason na magstay siya sa paaralan. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Jason, nilapitan siya ni Sophie at sinubukan siyang akitin. Nang gabing yun, habang natutulog si Jason sa kanyang kwarto, pumasok si Sophie sa kwarto niya at nagsimulang mang-akit.
Ngunit naramdaman ni Jason na mali ito at pinigilan niya si Sophie. Ngunit nang pilitin siya ni Sophie, naging intimate sila. Ini-record ni Sophie lahat ito sa kanyang cellphone. Kinabukasan, naramdaman ni Jason na mali ang ginawa niyang ito sa kanyang guro. Sa kabilang banda, gustong alisin ni Sophie si Zoe mula sa kanyang landas dahil lagi itong nakatingin kay Jason at Sophie. Kaya't sinadyang binigyan ni Sophie ng mababang marka si Zoe sa exam, na nagdulot kay Zoe ng kalungkutan. Sinabi ni Sophie kay Zoe na bibigyan siya ng isa pang pagkakataon para kumuha ng test. Tinawag ni Sophie si Zoe pagkatapos ng klase, inilagay ang answer sheet sa ibabaw, at nang pumasok si Zoe sa klase, nakuha niya ang answer sheet sa halip na ang question paper. Inakusahan ni Sophie si Zoe ng pangongopya sa exam, at tinungo ang Sister Rebecca upang ipasuspend si Zoe. Ngunit alam ni Sister Rebecca na matalino si Zoe, kaya't binigyan niya si Zoe ng isa pang pagkakataon. Hindi naging matagumpay ang plano ni Sophie na ipahiya si Zoe. Pagkatapos umalis ni Sophie, sinabi ni Zoe kay Sister Rebecca na may masamang intensyon si Sophie. Ngunit inisip ni Sister Rebecca na galit lang si Zoe, kaya't hindi niya ito pinansin. Kinabukasan, pumunta si Jason sa simbahan para magpatawad, at dumating si Sophie at naging intimate kay Jason. Kinabukasan sa weekend, dumating ang isang pari mula sa ibang paaralan sa kanilang paaralan, kaya't nagkubli si Sophie dahil kilala siya ng pari bilang tunay na Sophie. Natatakot na matuklasan, sinabi ni Sophie kay Sister Rebecca na may sakit ang kanyang tiyahin at kailangan niyang umalis upang makita siya. Nang makakita si Jason ng mensahe mula kay Sarah, inanyayahan siya nitong pumunta sa party sa bahay nila. Nagsimula silang maghalikan ni Jason sa party, ngunit iniisip lang ni Jason si Sophie, kaya't umalis siya. Nahuli siya ng isang pulis sa labas dahil hindi pa siya legal na edad para uminom ng alak. Agad dumating si Sophie at niligtas siya. Kinuha siya ni Sophie at tinanggal ang mga damit sa harap ni Jason at nagsimulang mang-akit. Nais niyang maging intimate sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Jason. Sinabi ni Jason kay Sophie na hindi niya siya mahal, at ikinahiya niya ang lahat ng nangyari sa kanila. Sinabi ito ni Jason at umalis. Naging baliw si Sophie sa galit. Kinabukasan, ibinalik ni Sister Rebecca si Sarah sa klase. Nagalit si Sophie nang makita siya. Kasunod nito, nagalit si Sophie nang makita si Sarah at Jason na magkasama. Sinabi niya kay Jason na umiwas sa kay Sarah, ngunit hindi nakinig si Jason. Nang gabing yun, pumasok si Sophie sa kwarto ni Sarah habang naliligo si Sarah. Inatake niya si Sarah at pinatay siya. Pinatay niya si Sarah sa paraang iniisip ng lahat na nadulas lamang ito. Alam ni Jason na si Sophie ang pumatay kay Zoe. Banta ni Sophie kay Jason, kung hindi siya makikipagrelasyon sa kanya ay ikakalat niya ang video nila na sila ay naging intimate. Matakot na takot si Jason, at nang umuwi siya, ang iniisip lang niya ay ang bagay na ito. Napansin ni Zoe na may problema kay Jason, at naisip niya na may mabigat na nangyayari. Tinanong ni Zoe si Jason, at sinabi ni Jason ang tungkol sa relasyon nila ni Sophie at sinabi rin niyang binabanta siya ni Sophie gamit ang video. Nagplano si Zoe na ilantad ang katotohanan ni Sophie. Kinabukasan, pinasok nila ni Jason ang kwarto ni Sophie at sinuri ang laptop nito. Doon nila nalaman na ang tunay na pangalan ni Sophie ay Laura. Sa laptop ni Sophie, natagpuan din nila ang mga larawan ni Jason. Samantalang si Sophie ay humingi ng leave kay Sister Rebecca, sinabing namatay ang kanyang tiyahin. Nang tinanong ni Sister Rebecca ang ospital, nalaman niyang hindi namatay ang tiyahin ni Sophie. Nagsinungaling si Sophie. Kinabukasan, nang tanungin ni Rebecca si Sophie tungkol dito, inatake ni Sophie si Rebecca at binangungot siya. Nagsabi sina Zoe at Jason kay Sister Rebecca tungkol kay Sophie, ngunit hindi nila siya matagpuan. Pumunta sila sa simbahan upang hanapin siya. Dumating si Sophie doon. Sinabi ni Zoe kay Sophie na nalaman nila ang kanyang katotohanan. Nang magsimula silang umalis, inatake ni Sophie si Zoe. Nais niyang patayin si Zoe, ngunit bigla dumating si Rebecca at hinawakan si Sophie. Ngunit nagsimula ngang pigilan ni Sophie si Rebecca, kaya tinaga siya ni Jason gamit ang pang-igpit na screwdriver, na nagdulot ng kanyang pagkamatay. Dito nagtatapos ang pelikula. Kaya, mga kaibigan, yan ang lahat sa video natin ngayon. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, paki-like at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel.